Ngayon, mga kababayan, it made me think nung in-announce to kanina. Hindi. Ken Reyes, ito nga. Wala talagang makikitang birth records na nakapangalan sa Mary Grace Piatos. Kasi nga, Mary Grace Piatos is a code name. Di ba? It's a code. It is intentionally included sa confidential funds para itago yung identity ng tao na yun. At pero kung totoong may tao sa likod ng Mary Grace Piatos, kaya nga ang tanong mga kababayan, sino ba talaga si Mary Grace Piatos? Kasi kung code name si Mary Grace Piatos, edi meron tao sa likuran niya. Sino yung tao sa likuran ni Mary Grace Piatos? Kaya nga nakakagulat mga kababayan. Eto, isinama sa prosecution si Mary Grace Piatos. Prosecution witness ha? Kasama ni Michael Powa. Prosecution witness. So, ibig sabihin ba nito, natuntun ng mga congressmen ang tunay na pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos? Di ba? Natuntun na kaya ng mga congressman ang tunay na pagkakakilanlan ni Mary Grace Piatos? Kasi, witness siya ng prosecution eh. Ibig sabihin, ilalaglag niya si Sara Duterte. Kaya kung ako sa depensa, mag-iisip na ako. Sino siya? Sino yung witness na yan? Kasi Mary Grace Piatos, siya yung nakiklaim na siya daw si Mary Grace Piatos eh. Okay. Exciting to guys. Oo. Sabi, ni Terry Redon yan. The existence or non-existence of Mary Grace Piatos is the smoking gun that shows whether the use of confidential funds was right or wrong. So buong natuntun nga nila, mga babayan. Ito yung interview ni Terry Redon. Napanorin natin. Status Congressman Chu confirmed that she's one of your listed witnesses sa pre-trial. How important it is po para ma-include si Mary Grace Piatos doon sa mga listahan ng testigo ng prosecution? Well, mahalaga po yung Mary Grace Piatos kasi nasa sentro siya eh. Nung pong kontrobersiya, nung pong paggamit ng confidential funds, no? Yung existence or non-existence po ni Mary Grace Piatos, yung pong smoking gun, kung talaga nga bang tama o mali. Yung pong paggamit ng confidential funds. And going back to the COA report, marami po doon ay obviously hindi ho tamang paggamit ng confidential funds. Kaya nga, in each and every year na meron po confidential funds ang pangalawang Pangulo, may mga pinapasoli ng mga pera sa kaban po ng bayan. Sir, establish na ba na totoong tao si Mary Grace Piatos? Well, that is something that we will have to see in the next couple of weeks. Kung sabi ng PSC, wala siyang municipal. Grabe. So nakita nga nila. Abangan ho natin on how the prosecution will actually undertake this particular aspect of... I'm at a loss for words. So mukhang natuntunan nila kung sino si Mary Grace Piatos. Hindi lang nila sinabi na siya si Mary Grace Piatos. Pero mukhang nalaman na nila yung identity ni Mary Grace Piatos. Kutob ko yung mga pumipirma yan eh. Di ba 7 lang daw ang pumipirma? 7 lang daw ang pumipirma para kay Sara Duterte. Ayon sa NBI. Baka isa dun sa 7. Si Mary Grace Piatos. Sabi ni Aren Villarreal, bluff? Pwedeng bluff. Pero anong benefit kapag bluff? Di ba? Anong benefit dun sa prosecution kapag iba-bluff nila na si Mary Grace Piatos natuntun na nila? Di natin, parang walang benefit kasi ang ending nun is ididiin sila ng defense. Sabihin nila, nag-iimbento kayo ng witness. Anong klaseng trial to? Nag-iimbento ng witness yung prosecution. So, I don't think feeling ko natuntunan nila kung sino si Mary Grace Piatos. Kung sino yung pumipirma behind Mary Grace Piatos. Baka nalaman na nila. Kasi kung in-announce na nila, then definitely, kilala na nila kung sino. Oo. Baka kami kakanta? Lakas Sara! Alakas Sara Duterte! Ilalaglag ka na Mary Grace Piatos! Asa na? I play that ulit. The proceedings. And then Sir Michael Poe, sir, kasi you already mentioned, sir, na witness din daw po siya ng prosecution.
Well, kasama noon ho talaga siya doon sa very relevant witnesses po on how confidential funds and the entire operations of DepEd and OVP had been undertaken. So we will subject him to the witness stand, di ba? And allow din naman ho to cross-examine yung pong defense, pagka sinalang po siya. And sinabi naman din po niya na for as long as it is within yung pong kanya pong trabaho sa OVP tsaka sa DepEd, tingin ko wala naman ho siyang pagtutol sa bagay na yan at ginagalang po namin. So, Yung pong- kasi yung investigation niya leads on former President Duterte. How about anong relevance na on the Vice President? Well, on other matters na hindi pa ho fully disclosed, siguro you have to wait for the pre-trial proceedings to end, Sa trial Para na ho, nangyayari. we can discuss it further. So sir, sa first day ng trial, ano yung unang article na tatalakan na pagkasunduan? Yung una naman ho talaga threats po yung pinapropose ng prosecution panel na simulan ito po nga bagay na ito. So anything and everything relating to threats, yan po yung isasalang po namin. So sa first day, meron natin kayong witness na ipipresent, sir, wala. Tingin ko handa naman ho kami magpresenta ng witness doon po sa unang araw. Hopefully matapos po yung marking ngayon pong araw na ito. So barring any delays, hopefully matapos by 4 or 5. The latest, the end of the day, which is 7 p.m. All articles na yan, sir. Yes, hopefully. So yung most optimistic po naming assessment around 4 or 5. Tapos po yung marking today. So walang dahilan, sir, para madili. Tapos na yung marking kanina. Tuloy na po yung channels. Tuloy na tayo I sa think July naman, 6, even if guys. we have another day tomorrow or up until Saturday, I think the scheduled date of the Hindi, tapos na yung marking kanina. Tuloy-tuloy na tayo hanggang July 6. Sa Monday, malamang lalabas na yung pre-trial brief. Tapos, pre-trial order. Ayan, pre-trial order. Tapos, pagdating sa July 6, yun na yun. Tuloy-tuloy na yun. Excited ako, guys. Sa totoo lang, excited ako sa July 6, promise. No joke. started trial will remain fixed at the 6th of July. Sir, paano yun? Pagbibigay pa lang ng reply yung defense dun sa BIR box. So that means, sir, matatapos yung pre-trial conference na hindi nabubuksan yung BIR box. Well, pwedeng ganun po yung maging situation, pero I'm quite certain there will be a marking today of the box itself. Paano, sir? Pero yung box mismo talaga yun. The box, no, sealed. It's box na lang. Evidence I think box yun ka. po yung pwedeng I think that is what will happen today. Maybe the box will be marked itself, no? Even if the contents are unknown, sir, we will mark it as an evidence. Ganun po ba? Paano ba, sir? Yes, that's correct. It will be marked. The BIR box that was transmitted from the House to the Senate will be marked today. So Imamark yun kasi gusto kailangan i-admit yun as evidence the whole thing. So regardless kung anong laman nun, kahit scratch paper lang ang laman nun, ipapasok yun as evidence. Ngayon, paano ngayon kung scratch paper nga lang ang laman nun? Ang magiging responsable dyan ay si BIR Commissioner. Kasi siya ang nagsumite. So kung ang laman nun hindi relevant sa kasi ang request is IT income tax returns very specific yung yung request ng impeachment court ng prosecutor sa subpoena nung hearing sa House of Representatives. It's very specific, so specific mga kababayan na kailangan yun ang ine-expect mo na lalabas sa box na yun. Ngayon kung iba ang lalabas may malaking problema may malaking problema to si BIR Commissioner. Siya ang sasabugan ng Congress, sigurado. Yan po. So, we will see later pagka po dinala lang. But I'm quite certain the prosecution panel will insist that mabuksan po yung box today. If not, and then we will leave it to the court to decide. Sino, sir, person yung sinabi ng reply of the report about that man was the Wala pa. Wala pa po. pero itama ba daw in mark yung box? I think that is our expectation. That is what we will insist on. That the box be marked. Kasi it's our evidence Hindi ba? Bitbit ho namin yan from the House going to the Senate. So, I think we have every right to mark the box itself. Sir, normal bang pangyayari sa mga court process yung nagmamark ng mga box na hindi pa nakita yung mismong dokumento? Wala pong unusual. Wala unusual doon kasi object evidence naman ho yun So, wala akong problema to mark the thing itself. Pero I don't think we have any doubt that what is contained within the box is actually BIR documents, no? Of tax documents of the Duterte Carpio couple and
their businesses. The exact documents that we had subpoenaed from the BIR. Gaano po ka-importante na isama ito sa ebidensya niyo, Sir? Kailangan talaga may Well, mahalaga po ito. Katapat po nito yung SALN ng Pangalawang Pangulo from 2007 to 2024. Kasi this will provide a most complete picture of the financial profile of the Vice President. Kasi yung po yung mag-serve as a baseline eh. Nung pong actual po niyang kayamanan. So ibabangga po yung net worth in 2024 at 88.5 million. Doon po sa income net of taxes. Doon po sa kanya pong BIR documents. At ibabangga po ito doon sa mga doon. AMLC reports and bank accounts which will be opened during trial proper. So dapat magtali. Dapat tali lahat. Tali yung sa BIR niya, tali yung sa AMLAC, tapos pati dun sa, actually, kahit nga sa, makikita rin naman sa SEC yun. Kasi yung kita mo sa sa mga negosyo mo, i-reflect mo yun sa ITR eh. So, makikita rin dun. So dapat lahat yun magtali. Or at the very least, dapat pare-pareho. Para masabi na walang ill-gotten wealth. Ngayon, kung let's say mas malaki ang amount sa bank transactions based on computations, whatever computation na gagawin nila. Ibig sabihin nun, merong ill-gotten wealth. Basta mga kababayan, ang ill-gotten wealth, basically, it means that any amount of wealth that is obtained, any amount that is beyond the legally obtained wealth. Ibig sabihin, ito yung mga kayamanan na nakuha mo sa mga pagkakataon na hindi pasok sa iyong legal na trabaho. So, halimbawa, ang trabaho mo Vice President of the Philippines, ang magkano ang sahod niyan, di ba? So kung kukumputin mo yung sahod niya, multiply mo by 3, tapos yung sahod niya mas malaki doon sa yung nasa bank account niya significant ang paglaki kumpara sa kanyang bank account. Tapos hindi maipaliwanag kung bakit ganun kalaki yung nasa bank account. O, di may problema ka. May problema ka agad. Yun yung ill-gotten wealth. So importante talaga mabuksan yung box na yun eh. Importante talaga mabuksan yung box na yun kasi kailangan natin as a public servant sabihin ng mga tao, ba't yung papakailaman yung pera ni Sara Duterte, pera niya yan. Hindi kasi siya hindi siya private citizen tulad natin. Kung ang usapan natin private citizen, pwede kong sabihin sa mga sumisita sa akin na may nagsasabi sa akin, bayaran ka naman patunayan mo nga hindi ka bayaran, bla 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 bla. Well, wala akong kailangan patunayan. Kasi I'm a private citizen. So, walang akong kailangan patunayan sa lahat. Pero, si Sara Duterte, being a public officer, take note ha, private citizen, public officer. Pag ang public officer ay merong aligasyon ng katiwalian, dapat transparent siya. Dapat nabubuksan ang kanyang mga bank accounts, yung kanyang kaperahan, etc. etc. At makita, magkano ba yan compared sa yung legal wealth, di ba? Paano kapag mas malaki nga yung nasa bank account niya? Ngayon mga kababayan, hindi naman agad-agad ibig sabihin nun magnanakaw si Sara Duterte. Kasi paano kung malakas ang negosyo? O di legal naman yun. Paano kung pinamanahan? O legal din yun. So hindi counted yun. Yung mga bagay lang na hindi maipaliwanag. Yun ang i-consider mo na ill-gotten wealth. So swerte nga ni Sara, may ganito siya meron siyang due process. Ibang mga official dyan, wala di ba? Iba nga, pinapatay na lang Benefit na mabuksan siya ngayon versus sa trial property. Well, mas efficiency po yung benefit today of opening it kasi syempre may pre-mark na po ito. But if it will be opened during the trial proper, and then we will mark it at that point. Parang may sinasabi ng defense na parang dapat ang mahalongkat lang na ebidensya ay mula 2022 pataas. Pero may sinasabi kayo from 2007, sir. Tama yun kasi like what I stated yesterday, you cannot reach 88.5 million in 2024 Tama. without Correct. actually understanding yung pong pinagsimulan po ng 88.5 million noong 2024. So, yung pong mga relevant documents, even previous to 2022, and for SALN, it is 2007, which is the start of her public service, would provide us a picture as to yung pong kita niya bilang a public official, yung pong mga kayamanan po niya, particularly assets na nakuha over the course of these years, at yung pong mga utang na talaga pong nakasalang doon sa kanya pong SALNs. And more importantly, we would see a pattern there, particularly kung ano po yung mga hindi dinidisclose ng mga pag-aari. And
Like what we had previously Tulad ng stated, baril. there are new evidence no, relating to that. No? So, dalawang two-pronged yung pong impact nito pong mga bagay nito. So, a look at the financial picture and a look as to whether there are particular line items that had been omitted from the salen of the Vice President. So, ano yun, as an example, yung cash declarations, and secondly, yung pong firearms declarations na specific to the salen law, kailangan pong meron disclosure. It's actually yung depensa nila Sara Duterte doon na bakit kailangan pa bumalik sa 2007 kailangan hindi naman siya vice president noon, hindi naman siya impeachable official noon. Kasi mga babayan, may punto doon dito sa si Congressman Terry doon kasi kailangan mo i-establish yung pattern of how the assets were acquired. For example, yung sa impeachment ni Renato Corona. Yung bank account na yun was even before he was Chief Justice. Pero nakalkal, di ba? Kasi wala sa salin. Tapos yung pagkakakuwaranto kay Chief Justice Sereno, ganun din dahil kulang ang kanyang salin declarations, doon siya na natanggal. So, wala naman hong pinrescribe na time limit or time frame ang Supreme Court pagdating sa mga ganyan-ganyan. And wala rin nung precedents sa impeachment court na nag-dictate sila ng time frame. Parang wala naman. Ang importante lang is yung ebidensya, material ba ebidensya, substantial ba siya? Does it point to a crime that is committed? So, yun. Kaya may punto ho yung sinasabi ni Attorney Terry doon. Pero kung sigurado lalabanan niya ng kabila. Kasi malalaglag si Sara dyan. Feeling ko yan ang ikakatalo ni Sara talaga kaya dapat yan ang unahin. Yung confidential funds, yung tawag dito, 6.7 billion pesos na pera niya, yan yung mga dapat inuuna. Para sure ball, oo. Insists na dapat ang gamitin documents ay 2022 onwards daw. Well, then they can insist all they want, but that is our evidence. So it is up for the Senate Impeachment Court to appreciate Correct. this particular type of evidence that we have. Sir, sa July So, mga babayan, ayan na yung magiging mga controversial evidence na meron ng House. So, una si Mary Grace Piatos. Pangalawa, yung BIR box. Ito pangatlo. Yung sheriff na sinuntok ni Sara Duterte, kukunin ding witness. Agoy! Patay ka, Sara Duterte. Lintik lang ang walang ganti, sabi nga. Sabi, copies of the prosecution's pre-trial brief shared with reporters on Thursday showed 8 witnesses lined up for accusations that Duterte made grave threats against the president, including Abe Andres, the sheriff assaulted by Duterte while enforcing a court order to clear shanties at a contested property in Barangay Soliman in Davao City, Agdao District. Ay, ano kaya isip? Reunion to Reunited and it feels so good. Reunited cause we understood. Good luck. Andres, who took 4 blows to his face and back from then Davao City Mayor Duterte, was taken to the hospital after the incident. The sheriff's inclusion as a witness was meant to prove that Duterte has the tendency to inflict violence, according to the 57-page brief, which also listed several law enforcement agents and reporters who covered her expletive-laden live-streamed briefing in November 2024 that prosecutors cited to bolster their claims that she plotted to have the President Ferdinand Marcos Jr., the First Lady, and former House Speaker killed. Ayan. Ayan na. Ang saya-saya.